Ibinasura ng Makati Prosecutor's Office ang mga kasong isinampa ng aktres na si Jasmine Curtis laban kay Attorney Ferdinand Topacio dahil umano sa kakulangan ng ebidensya. Sinampahan si Topacio kaugnay sa mga sexist remarks laban sa aktres. Narito ang balita ni Erica Trinidad. Nasuka ng mga distributor's office ang mga kaso sinangkat laban kay Atty. Ferdinand Topacio matapos ang walang ebidensya upang magpatuloy ang mga reklamo. Hindi tinanggap ng Makati City Prosecutor's Office ang mga reklamong cyber libel, cyber unjust vexation at gender-based online sexual harassment na inihain ni Jasmine Curtis Smith laban kay Atty. Ferdinand Topacio. Nagugat ang kaso sa mga naging pahayag ni Topacio sa kanyang radio program noong Marso, kung saan kinwestiyon niya ang pagpo-post si Jasmine ng mga bikini photo sa social media at nagbigay ng mga komentong itinuring na aktres sa papanira at papanlait. Yan yung kapatid, bumanat pa. Oh, si Jasmine Curtis. Opo. Parang binabastos daw yung kapatid niya, hindi daw tama. Kayong mga artista, yung mga ganyan. Ikaw, Jasmine, bakit ka nagpo-post ng mga bikini pictures mo sa social media, sa mga pahayagan? Hindi ba para ikaw ay pagnasahan? Para ikaw ay sumikat? Huwag mong sabihin art yun. Huwag mong sabihin ini-endorso mo yung brand ng bikini. O yung resort. BS yan. Hindi kami mga ungas dito para maniwala sa'yo. Sa inilabas na joint resolution noong July 1, sinabi ng piskalya na walang prima facie o ebidensya o sapat na batayan upang magkaroon ng makatwirang posibilidad na pagkakahatol sa mga isinampang kaso. Ayon pa sa resolution, hindi sapat ang ebidensyang nagpapakitang ang mga pahayag ni Topacio ay ginawa upang takutin, sindakin o sadyang sirain ang reputasyon ni Jasmine Curtis Smith. Para sa reklamong cyber libel, sinabi rin ng mga prosecutor na hindi na ipakita ang kinakailangang actual malice upang maitaguyod ang kaso. Matatandaan nagsimula ang kontrobersya matapos ipagtanggol ni Topacio ang naging pahayag ni Quezon City 3rd District Representative Bong Suntay tungkol kay Ann Curtis na naging dahilan ng malawakang batikos at kalaunay naging usapin din sa Korte Suprema kaugnay ng hiwalay na administrative proceeding. Very minor yung sinabi ni Suntay. Ang sinasabi lamang niya, ang puntos niya na hindi nyo naintindihan, hindi dahil sa kayo'y hindi matalino, kundi bulag kayo dahil gustong-gusto nyo nang ma-impeach si Sara Duterte ay yung iniisip mo ay hindi ka pwedeng hindi criminal offense. Opo. Kahit anong sama ng iniisip mo. May nakita kang babae, gusto mong gahasain, gusto mong halayin, gusto mong daklutin, harapan na, Hindi kasalanan yon. Sa ngayon, nananatiling dismiss ang mga reklamo sa antas ng piskalya. Maaari pa rin gamitin na naghain ng reklamo ang mga legal na remedyo na pinahihintulutan ng batas kung nanaisin niyang kwestiyonin ang mga naging desisyon. Samantala, wala pa opisyal na pahayag mula sa kampo ni Jasmine Curtis Smith hingi sa posibilidad na paghahain ng motion for reconsideration o iba pang legal na hakbang kasunod na maging desisyon ng Makati City Prosecutor's Office. Para sa UTV News, ako si Erica Trinidad. Sumasaludo sa bawat Pilipino.